Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong napakatalinhaga. Yun ang sabi ng mga supporter niya. Napakatalinhagang video ng inyong Vice Presidenteng Sara Tamilmil or Tami Duterte. Kasi mukhang meron po siyang rebuttal doon sa sinabi ng aking ninang na walang iba kundi si FL Attorney Lisa Araneta Marcos. Na sobra pong yung bang na-offend ang ating ninang doon po sa ginawang pangbababoy. Hindi lang po kay ninong PBBM, kundi na rin kay Congressman Sandro, no? Kasi sinabihan din, no? Winalang hiya rin si Congressman Sandro na gusto daw mag-Prime Minister. Di ba? Sinabi yun dun eh. Di ba? Hindi lang yung mag-ama ang binaboy ng ugok na ito. Tapos sasabihin niya wala daw siyang sinabing ganun. Di ba? Hello? Di ba RN 2 cents? We don't make suntok-suntok. Pero bago po tayo magpatuloy, mga kababayan, pasensyahan nyo na kung mahaba-haba ang shoutout natin kasi may nagre-reklamo na po dyan. O kung gusto nyo, isama ko na lang kayo sa shoutout. Tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating videos, mga nagbibideo replay, mga nagsishare ng kanilang blessings tulad po ni Miss Ilocana Kana na nagshare ng kanyang blessings through super stickers na $4.99 at ganun din po si Miss Kaluyal Wanabet. No, maraming salamat po sa inyo sa walang sawa niyong pagsuporta sa ating mumunting channel. Ganun din sa mga katuwang natin at mga aktibo sa chat box ng ating video premiere. Ito po yung mga regular na nakikita lang natin. No, si Marie Chris Hernandez, si Ai Chang, si Miyu, si Kaluyal Wanabet, Kaluyal Senchang, Kaluyal Milestyle, Kaluyal Alex Andrade. Nandyan na rin po si Miss Kaluyal Beth Ariola. No? May nagpapa-shoutout si Beth M. No? Si Mami B, si Mighty Baisa, Maritel T, Priscilla Acepcion, Rebecca Lagmay, Ilocana Kana, Ninita Umali, Nilda Arceo, si Lola Carclea, Hattori, RN Tusens, Dani Reynado, at doon po sa iba pa, si Lorna Rafael, Malditang Lola, Tita Nandito, si Mami Lou Farker, si Horatio Pantalia, saka si Red. Yan, si Red na palaging nagbibir at nagpipitsa. Naku, mga cholesterol kanya. At doon po sa iba, no, hindi ko na po kayo mabanggit, sa ating mga OFW, sa ating mga kasundaluhan at kapulisan, God bless you po lahat sa inyo. Ipagpatuloy nating ipagdasal ang ating gobyernong Marcos. Okay? Ito po, no, pagpasensyahan nyo na. Alam ko marami na sa inyo ang naiirita dito kay Tami, no? Pero meron po siyang video, mga 1 minute and 43 seconds ito eh, no? Takpan nyo na lang siguro yung bibig nyo o better yet, namnamin ninyo yung katangahan niya. Ito po. Mga kababayan, bilang tao, karapatan ni unang ginang Lisa Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Upang makausad tayo, iiwan na natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga susunod na hakbang. Mga kaigsuunan, nag-atubang ang ato ang nasod ug dagkong mga problema nga kinahanglang solusyonan sa gobyerno. Dapat ay nakatutok tayo sa pagtugon sa mga suliraning hinaharap ng ating bansa. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang mga bilihin. At ito ay mas nagpapahirap pa sa dinaranas na gutom o kawalan ng sapat na pagkain ng mahihirap nating kababayan. Nagbabadya rin ang kakulangan ng supply ng tubig at kuryente, habang talamak na naman ang ipinagbabawal na droga.
Samantala, hindi pa rin natatapos ang banta ng kriminalidad, terorismo at insurhensiya sa ating bansa. Kini ang mga butang nga angay natong hatagan ug pagtagad. Unahin natin ang Pilipinas. Syukran. So yan po, mga kababayan. Syukran. Yon. Ang galing ng speech ng inyong Tammy Duterte, no? Napakatalinhaga talaga, mga kababayan. Hindi ko po maarok. Ano ba talaga yung sinasabi niya? Di ba? Ano? Yung sinasabi mo? Buti na lang sana, wag ka na nagsalita. Di ba? Ano yun? Ano ang sense nun? It doesn't make sense. Kasi yung mga sinabi niya, mga suliranin, no? Natural occurrence yan. Para sa akin, hindi mo maaalis yung mga suliranin na yan. Because first, there's no such thing as a perfect government. No? Bakit ka pa nagsalita? Di sana just let it go. Dahil, una-una, ala namang kwenta yung pinagsasabi mo. Hindi mo nga binalang kasi. Di ba? Ang sabi niya pa no? Bilang tao. Bakit? Tingin mo ba? Tingin ninyo, halimaw, no? Halimaw, si Ninang Lisa. Kasi, ganyan ang ginagawa nung mga kakampi mo. Ganyan yung ginagawa nung mga matalinghaga mong mga influencer at vloggers at mga supporters ninyong mga despicable. Doon pa lang sa simula bilang tao. So iniisip mo pala na hindi tao si Ninang Lisa. Mukhang napilitan ka lang Bilang tao, gago. Pag hindi pala tao, wala nang karapatan. Ha? Hoy, living things has right to live. Living things has also have freedom. Diba? Tulad ng mga hayop. Karapatan nilang hindi saktan, abusuhin. O diba? Gago. Mang-aasar na lang tayo. Kasi yung sinabi niya, nonsense. Unang-una pa lang bilang tao. Ewan ko. Sana kung makakapagsalita lang yung mga hayop. Hoy, kami rin may nararamdaman. Di ba, Katori? Kayo mga kababayan, after watching and listening to that, siguro may magaling na analyst dyan yung mga psychologists, no? Hindi po tayo magaling sa ganyan, mang-aasar lang tayo. Sana birahin to ni sino ba yun? Si Banat Boy. Birahin nyo nga yan. Nabobo ako mga kababayan. Gusto ko sanang i-extend yung brain ko Sabi nga ni Ninang Lisa. Extend your brain, girl. But the question is, do you have even a brain? Tulad nung mga followers and despicable supporters nila. Sasabihin dyan, napakatalinhaga nung sinabi ni VP Sara Duterte. Ang galing-galing. Ayan, pinatamaan na naman si... Sino bang tawag nila? Yung ang pangit-pangit daw, muampala ka. No? Ito ang problema sa mga yan Iiwan muna natin si Tammy kasi wala namang sense yung sinabi nitong gaga na ito. Yung mga supporter nila, no? Ad hominem. Ano ba yung ad hominem? Yung imbis na dun ka sa topic pumunta, tinitira mo yung pagkatao, yung itsura. Ha? O kayo dyan ng mga matatalinhaga o hindi kayo nagre-research Ad hominem. O, ikaw dyan. Ito unang definition, adverb. Okay? In a way that is directed against a person rather
than the position they are maintaining. O, ibig sabihin, may argumento tayo sa ganitong topic. Imbis na doon ka mag-focus, doon ka mag-argumento, ang pinokus mo, yung pagkatao niya. Kumbaga, deflection to destroy the very essence of that person. Hindi yung topic. So, ibig sabihin, bobo ka. Kasi hindi kang makarelate doon sa topic and you cannot even extend your brain kasi brainless ka. Ang tawag sa yung brainless, no, hindi ka brainless, yung wala kang utak. Kasi kung wala kang utak, patay ka na. Wala ka ng pituitary glands dyan. Oh, di ba? Wala ka na yung mga glands dyan na nung mga electricity. Ang bagay sa'yo, baka magmukha ka ng Frankenstein dyan. Utang tinitira nila yung itsura ni Ninang Lisa. Ha? Sabi pa nung isang dating starlet dyan, ha? Na ganito daw dapat ang itsura mo pag nagsasabi kang bring it on. Kagandahan? So, ibig sabihin, hanggang doon lang kayo sa kagandahan? Ha? Doon lang, sisirain nyo, tinitignan nyo yung outside appearance, yung itsura niya, kung maganda o pangit. O sige, sabihin na natin kung maganda ang pangit. Eh kayo, ha? Hanggang doon lang ang kaya ng utak ninyo. Kasi hindi nyo kayang magbigay ng inyong saloobin doon sa sinabi ni Ninang Lisa. You cannot even debunk them. Which is yung sinabi niya ay katotohanan, kaya nasaktan kayo, ang tinira nyo yung physical appearance niya, yung gaslaw ng ano niya, yung pananamit niya. So what? Therefore, ano kayo? Totoo siguro sinasabi na, ay, ang ganda niya. Pero, walang utak yan. You have the beauty, but you don't have the brain. Anong mas gusto mo? Do you want a beauty, but you don't have a brain? Or you have a brain, but hindi naman perfect ang beauty mo? Eh, ako doon ako sa brain. Bakit? Pag umosenso ka, you can replace your appearance eh. Pero pag yung maganda ka nga, pag tinanong ka ng what is 40 times 4? Huh? Ang hirap naman yan. Pwede ba? Yun na lang ASEC ko ang sasagot o yung USEC? I will let ASEC XYZ answer that, Your Honor. Di ba, Ai Chang? Di ba Kai with a K? O I with a K? Kai? Yari kay Lora. Bakit mo kasi pinapunta si Kai dito? Ayan, nasama na siya sa usaping tokis-tokis lang. Di ba? Unang-una pa lang bilang tao, pang-iinsulto. Di ba? Hindi nyo alam yon sa simula pa lang, there is already an ad hominem clause. Bilang tao, pang-iinsulto. Diba? You can just say, bilang isang mamayan, o bilang isang, citizen ng ating bansa, karapatan po ng unang ginang Lisa Araneta Marcos ang magbigay ng kanyang saloobin. Hindi bilang tao, ang galing ng scriptwriter, mang-asar mga kababayan. Diba? So, ibig pala sabihin, ang tingin ninyo talaga kay Ninang Lisa ay hindi tao because of the way you post some of your ad hominem comments sa inyong mga social media. You are only destroying the physical appearance of my Ninang Lisa. O ngayon, binawian kayo. Ayan, tignan ninyo. O, sige nga. Yan ba ang gusto nyong laban? Ibig sabihin, no? Hindi naman kami mga tangang katulad ninyo. Pero, we will fight fire with fire. O pero patalinuhan. Sige nga, ano narating ninyo in terms of your education and your brain? Sige nga, debate nga kayo. Tingnan nyo ang accomplishment ni Ninang Lisa. Accomplished lawyer yan. Hindi nagmamalaki ng kanyang achievement. Kayo, active na active kayo sa social media ninyo. Pinangangalandakan yung mga political expert kayo, geopolitics expert kayo, artista ako, ganito ako, putang ina naman. Tingnan nyo nga yan,
Peking-peke naman, tapos magmamalaki kayo sa amin. Anong kredibilidad ninyo? Di ba? Tapos nagsalita pa tong Tamilmin yung BP, no? Diyan pa lang, pasimpleng patama. Bilang tao. Kasi iniisip nila si Lisa Marcos ay hindi tao. O ano, alien, AI, robot? Kasi nga, minamaliit niya ang itsura ni Ninang. Gago pala kayo eh. Subukan yung tumanda nang walang mga rito-ritoke sa katawan. Sige nga. Tanggalin nyo yung mga makeup foundation ninyo. Sige nga, ano itsura ninyo? Paggising nyo ng umaga, ano itsura ninyo? Yun ang kagandahan ninyo. Pangit na nga kayo, pangit pa ang mga pag-uugali ninyo. Ano kayo? Basura. Basura ng lipunang bansang Pilipinas. Di ba? Ang lakas ninyong mang-asar, pero hindi nyo naman madibang yung sinabi niya, which is really the truth. Ika nga, the truth hurts. But the truth will set you free. Yun nga lang, kayo ay na-free, pero na-free ninyo ang wala ninyong kwentang utak. Totoo nga bang na-free kayo? Hindi. Nandun pa rin kayo sa hawla ng mga Duterteng mga ogag. Diba? Mga walang pinag-aralan, mga aral naman. Pero walang good manners and right conduct. Mga entitled politics. Bilang tao daw bilang tao. Siya ba? Tao rin ba siya? Diba, Mami Peng? Mami B, mga mamis. Sa tingin ninyo, si Tamilmil ba? Tao rin siya? Oo, tao yan. Yun nga lang, bubita. Entitled entitled. Ayan po, mga kababayan, naistorbo na naman tayo, may tumatawag na naman. Anak ng Siopaw. Diba? Balik tayo doon. Entitled kasi si Tamilmil. Entitled politics. Yan ang sabi ni Ninang eh. They wanna say what they wanna say with disregard. No? Disregarding yung kung ano man yung masasabi nila. Kung sino yung masasagasan nila. Kasi nga, wala silang pakialam. Mga non-empathic. No? Bilang tao, karapatan ni First Lady. Wala naman siya napakita ni hindi nga siya nag-apologize. Kasi feeling niya, why should I apologize? Hindi naman ako yung nandun. Tanga, nandun ka. Maski na hindi ka yung nagsabi, pero sabi nga ngumingiti ka pa. Kumbaga sinasang-ayunan mo yung sinasabi ng tatay mong demonyo. Pasensya na, no? Diba? Nakita nyo yung entitlement ni Gaga. Tapos sabi niya, hindi daw yun ang mandato. No? Hindi daw yun ang trabaho. No? Para sa kanya. Walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Bakit? Tinira ba yung mandato mo? Ano ba mandato mo? Bilang isang vice president, bilang isang DepEd, bilang isang co-vice chair ng NTF-ELCAC. Ano mandato mo? Diba? Base sa konstitusyon, wala kang mandato. Wala! Tingnan nyo tong ng Rappler, ni-search ko po yan. Powers and duties of President and Vice President of the Philippines. Puntahan na lang natin yung kay Tamilmil. Vice President. Ayan ang sabi, ayan, tingnan ninyo. Powers and responsibilities. Yung sinasabi niyang mandato. Assume the position of the President in the event that the office becomes vacant. Di ba? Pag natanggal lang yung Presidente, di ba? Doon ka lang upo. Ibig sabihin, your President in waiting, spare tire. Can be a member of the President's Cabinet without confirmation from the Commission of Appointment. Nilagay ka ng Presidente as, DepEd Secretary. Mamaya, natin yan. Serve as an executive committee member in the National Security Council. Nandun ka sa NTF-ELCAC. Yun lang. Wala na. Diba? Ano pinagsasabi mong mandato mo? Yung mandato ng ginagawa nila doon sa, tingnan nyo yung trabaho nila sa Office of the Vice President, ginawa nila yan. Pero sa katotohanan, spare tire ka lang. Diba? Comparison to the accomplishment of both of you. FL Lisa, attorney, and you, BP, Sara, Duterte, attorney. Sige nga, pakita mo yung accomplishment mo as an attorney, as a lawyer.
Ang sinasabi lang ng Ninang Lisa is na-open siya ng husto doon sa sinabi ng tatay mo. And you, being a daughter of that nefarious man, okay lang sa'yo. Tapos tinuturing mong kaibigan yung presidente mo? Na? Parang gustong-gusto pa, nasisiyahan ka pa na sinasabi ng nefarious mong ama? Di ba dapat nasasaktan ka rin kasi sabi mo, kaibigan mo, puprotektahan mo ang Pangulong BBM? Yung pala wala. Mano pa yung asawa? Asawa mismo. Asawa. For 31 years, nagsasama sila. Walang nabalitang publicly nag-away. Wala. Very private sila. Siyempre, kung walang ganyang kang pakiramdam, kung yung asawa mo ay binibira na, no? Whether sa bunganga lang o sa physical, wala kang kwentang tao. Hindi ka tao, di ba? Hindi ka matuturing na tao kasi wala kang empathy, wala kang apathy. Di ba? Tama siya. Bilang isang tao, may pakiramdam. Ngayon, ano ginawa mo? Sinabi mo pa, pinagmalakihan mo pa. So, you're so much entitled biatch. Di ba? Wala, Subalit ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Hindi naman sinasabing pinakekealaman, no? China-chastise yung mandato mo bilang isang vice presidente kasi ang mandato mo lang naman ay spare tire ka. Yun lang, di ba? Ang sinasabi dito, bilang isang tao, di ba, Fiona? Tamilmil, di ba? Bilang isang tao, wala ka bang nararamdamang awa? O ngayon, nagbigay na ng saloobin yung asawa nung sinasabi mong kaibigan na proprotektahan mo. Ano gagawin mo? Di sana, nag-usap kayo. Noong pa lang, kinabukasan, nung sinasabing nag-farewell ang Pangulo, di sana, prior to that, nag-usap na kayo kung gusto mo ng magandang relasyon sa kabiyak ng presidente. Hindi. You feel high and mighty. Sino ba siya? Ako binoto. Siya hindi. Ganon. Pag binoto, wala nang pakialam dun sa mabababa. Wala akong pakialam sa'yo. Hindi ka binoto. So therefore, wala kang pakialam sa amin dahil hindi kami binoto. Ganon. Ganon ang logic Nakita nyo? Yung pagiging ingrata niya, pagiging biats niya, imbis na sabihin na lang, kakausapin ko na lang po ang unang ginang. Hindi Ano ang sabi niya? Silang dalawa ni Presidente ang mag-uusap. Sino ba yung nagsabi, nagbigay ng saloobin niya? Si Presidente ba? Ganon? If I am F.L. Lisa, I will be totally offended by that. Kanino ka ba sino bang nagsalita? Siya ba? Hindi ako. Ba't hindi ako ang kausapin mo? Hindi mo ako kayang harapin? Hindi sa bilang vice presidente ka. Set aside the title in the entitlement. Bilang mga tao na lang. Ordinaryong tao, dating magkaibigan. Why not do that? Magpakumbaba. Hindi ka marunong magpakumbaba kasi feeling mo talaga entitled ka Kasi wala kang good manners and right conduct. Hindi ka naturuan ng ganyan. Walang pagpapakumbaba sa mga Duterte. Kasi nga, ini-enable sila. Because sa tagal sa power nila, feeling nila, sila ang ganito, may hawak sa leeg ng bawat tao. Hindi nila alam yung power nila nanggagaling lang sa tao, tulad ng sabi ni Roque. Diba, ganyan ba ang gusto mong ihemplo sa ibang mga cabinet members? Sobra. You destroyed your credibility. Diba? Ngayon, ano pa sinasabi niya? Ang dami daw problema ng bansa. Bilang isang parte ng gobyerno, gabinete, bakit anong gagawin mo para maibsan mo ang problema sa bansa? Yung problema sa bansa, iniwan din ng tatay mo yan. Dinatnan niya, iniwan niya, ganun pa rin. Na-alleviate ba ng tatay mo ang kahirapan, ang kagutuman? Nasugpo ba totally ng tatay mo ang kriminalidad, ang droga at ang insurgency? Ang problema sa tubig at enerhiya? Hindi. Iniwan niya rin. Di ba? So why do you have to say that? Ano rin ang kinalaman niyan doon sa sinabi ni Ninang Lisa? Irrelevant.
Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, di ba, nung natapos yan, alang kwenta. Lahat nung sinabi niya equals no comment. Ganun pa rin. Wala siyang kinomento doon sa sinabi ni Ninang Lisa. Doon sa reaction niya. Wala. Kasi bakit? Why should I bow down to her? Sino ba siya? Wala siyang mandato. Ini-echo niya lang, pinaganda niya lang yung sinabi ni Roque. Di ba? Ni-rewords niya lang mga kababayan. Tignan ninyo, tinapik na natin ito. Ni-rewords niya lang, pinaganda niya lang, in a very essence na nilayo niya papunta dito sa problema ng gobyerno. Pero in the very essence of that, it's the same sa sinabi ni Roque. Sino ka ba? Wala kang mandato na binigay ng taong bayan. Bakit luluhod sa'yo si Sara Duterte? Ganon din po yun. Inikot lang nila, tinwist lang nila, tingnan ninyo, at inalipusta pa ang unang ginang si Ninang bilang tao. Kasi ang tingin nila at nung mga despicable supporter nila, hindi tao si Ninang. Pwede mo namang sabihin ganito ang pahayag po ng unang ginang ay kanyang saloobin. Hindi na yung bilang tao. Alam mo namang tao si Ninang Lisa Di ba? Ganun lang. It is just a rewarding nung sinabi ni Roque. Sino ka ba? Kaya nga di ba sabi niya, silang dalawa na lang ni Pangulo. Bakit si Pangulo ba yung nagreklamo? Si Pangulo ba yung na-offend? Di ba nakita nyo? Kung baga, ito ang analogy. Ito na. Ako, dito ako nayari. Malilate ako sa opisina. Kasi nasadlak ako sa traffic, tapos naligaw pa ako, hindi ko pa sa ulo dati yung LA area. Wala pang GPS nun sa kotse. Wala pang GPS sa telepono ko nun. Ang gamit namin yung mapa. Hirap na hirap ako kasi may dinrap ako dyan sa Glendale ba yun? Yung kaibigan namin, nagpa-drop, no? Sabi ko, malilate ako. Tinawagan ko yung office mate ko. Sabi ko, Brad, malilate ako Alam nyo, pagdating ko doon sa opisina 8:30, tinawag ako ng aming boss, si Ate A, sabi. Bakit ka late? Ay, ate, tumawag po ako kay Bakit? Siya ba ang boss mo? Napagalitan ako Newbie ako kasi di ako ganung mga kababay. Makita nyo yung ko kasi boss ako sa Pinas Boss ako Ako humahawak ng tao. Yung ginagawa ko dati nangyari sa akin dito. Pagalitan ako ni Ate Ayo. Sabi niya, next time alam mo na. Magbibigyan kita kasi bago ka. Pero next time, if something happens like that again, call me or leave me a voice message. Opo, ate, sorry. Sabi ko. Sabi ni Louie, pagalitan ka, no? Sabi ni Louie, yung kasama ko. Napagalitan ka, no? Oo. Ganun yan. Ganyan si ate. Tuturuan ka ng tama. Eto. Naturuan ba ito? Sabi ko sa inyo kanina, walang GMRC yan. Kasi kung ano yung nakita niya sa tatay niya, her dad is a classic example ng inuugali nila ngayon. Entitled politics because they were enabled by their constituents. Feeling nila sila ay high and mighty. Tingnan nyo ang Pangulo. Even doon ang tagal-tagal niya na sa politika. Diba? He started at a very young age as a governor o assistant governor. Pero nakita nyo bang naging so much entitled siya? Nakita nyo yung mga anak nila, di ba sabi ni Ninang Lisa? Lumaking mga mababait, magagalang, very articulate, very low-key. Nakita naman natin, hindi ko nagagatungan, nakikita natin. At wala tayong nabalitaan na nanapak. Etong si Tamilmil, nanapak ng sheriff. Di ba? Tapos pinapakita pa yung mga bravado nila, ng mga tattoos nila. Di ba? Tingnan nyo na lang yung tatlo kong mga kakambal dyan. Si Sandro, si Simon, si Bini. Nag-flash ba sila ng mga, nila? May tattoos ba sila? Ganon? Wala. Makikita nyo yung difference ng pagpapalaki. Sino ang much educated? Sino ang may good manners and right conduct? Diba? Sasabihin mo yan? Now, eto, tanungin natin sa kanya, yung sinabi niya,
Mga ano, ito pa ha, yung mga daw na mga problema ng bansa, pagtaas ng bilihin, kagutuman, yung pag ano ng mga supply ng tubig at kuryente, kriminalidad, droga at insursiya. 5. Ang tanong, bakit hindi mo sinabi yung tungkol sa education? 'Di ba? Pangalawa, mandato mo rin bang magbigay ng komento sa mga 5 bagay na yan? May mandato ka? 'Di ba? Hindi, wala. Wala. Ano lang ba ang sabi doon sa Rappler kanina? Ano ang risk, powers, and responsibilities niya? Ha? Assume office in case the president's office is vacant. Second, can be a member of a cabinet if it's appointed. Ano pa? 'Di ba? Can be a member of the National Security Council. That's it. 'Di ba? Wala. Ano yung ginawang cabinet member siya? Department of Education. Bakit? Member ka ba ng NEDA? Member ka ba ng DOE, Department of Energy? Member ka ba ng Department of Agriculture? Member ka ba ng Bureau of Customs? Etc. Saang department ka ulit? Department of Education. And what's going on with the Department of Education? Tingnan nyo yung sa Department of Education, yung isa sa mga chairman, si Gatchalian. He is calling for the local government unit to help the Department of Education. Bakit? Kasi hindi nila magampanan. Ano pa, mga kababayan? Yang video na yan, tignan ninyo. I felt guilty kasi alam ko isa ako sa nag-cause ng stress because I do not come from the education sector. I do not have an education background, so I cannot review what they are doing. And I rely on their expertise and all the stakeholders who did the review. O di ba? Inamin niya. Sa mismong bibig niya na. O dapat kung alam mo naman pala na wala kang kakayahan to do that, to improve that department, you don't know how to do your job in that department, better resign. 'Di ba? Yung mandato na inassign sa'yo bilang DepEd, walay. Inamin niya kaya nga puro ASEC-USEC ang sumasagot 'Di ba? Diyan yung makikita kung gaano siya kagaling. O bakit puro na lang video message? Why can you not say that in a press conference? Ba't hindi ka magpaano ng... Buti pa si Lenny, press conference Baka si Lenny, ma-extend niya na yung utak niya. Wala na yung 40 times 4, saka electric current. Di ba, mga pinks and dilaw? O, di ba? Anong nakuha namin dyan sa 1 minute and 43 seconds video mo? None. Nada. Useless like your brain. Like yourself. Pinakita mo lang kung gaano ka katanga. Bakit? Tinwist mo lang yung sinabi ni Rocky. Hindi mo kami malinlang. Tapos nang alipusta ka pa bilang tao. So anong tingin mo kay Ninang Lisa? Pampalubag loob yung bilang tao? Weh. So, sino ngayon ang mas ugaling hayop? Si Ninang Lisa o ikaw? Sino ang mas may good manners and right conduct? Si Ninang Lisa o ikaw? Ni hindi nga kayo binastos Ni hindi nga kayo minuray. 'Di ba? Naglabas lang ng kanyang saloobin. Kung ikaw may pagkakumbaba ka, isipin mo, para ma-amid na ito. Ayaw ko ng gulo kasi kung may gulo, hindi at peace Unhappy ka. And you're dragging other people to be unhappy. Diba sabi ni Ninang Lisa yan? Kaso hindi mo ma-extend yung brain mo You don't have that. Sabi ko nga sa inyo, yung brain nila, it's unaccusable. Compacted, hindi makagalaw, hindi makapag-produce ng tamang impormasyon. Kasi bakit? Lusaw Diba? Ang daming ang nananawagan dyan ng mga mambabatas, mga former lawmakers.
kumakampi pa kay Ninang Lisa. Hindi sapsip-sip sila, but looking at the argument of those two, who you will side? Yung mga gonggong sa side doon kay Tamilmil kasi they are blinded. Dahil daw, ang ganda-ganda naman. Ang ganda-ganda daw. Ang ganda ba? So doon na ako kuha. Doon na ako kuha yung katalinuhan sa kagandahan. Anak ng siopaw naman, tulad na sinasabi ko sa inyo, tignan nyo ang sarili nyo muna. Kayong magaganda at gwapo, tignan nyo muna ang sarili ninyo, magpicture kayo pag malaki nyo yung bagong gising kayo kung ano ang itsura ninyo. And we will decide for that. Kung talagang natural beauty nga kayo. I look like this when I wake up. Di ba, Ai Chang? Di ba kay Mami B? I look like this when I wake up. O sige nga, pag malaki nyo nga. Wala yung mga ganyang-ganyang posing, wala yung ganun-ganun, walang make-up. Paggising nyo, yung may mga muta-muta pa kayo, may mga laway-laway pa kayo dito, yung buhok nyo, hindi maganda. O, sige nga, tingnan natin kung talagang maganda nga kayo. Diba? Huwag na tayong magkapa-epokritahan dito. Ang tinitira nyo lang kay Ninang Lisa yung kanyang physical appearance kung anong hayop ang ini-equate nyo di ba in-equate ka na rin? Di ba, Fiona? Oh. Sila nagsabi nun, may picture pa nga Di ba? Oh. Winalang hiya ka ba? Hindi. That's the truth. Binigyan kayo ng katotohanan. Ngayon, galit na galit kayo. Ang ginagawa ninyo, tinitira nyo yung kanyang physical appearance. So what? Matanda na po ang Ninang Lisa. Oh, as you age. Yung walang retoke Pag malaki nyo kung wala kayong retoke. Yun lang yun. Hindi kayo nagpagluta. Oh, hindi kayo nagpatusok. Hindi kayo nagpalaki ng boobies. Nagpapalit ng ari. Nagpa-cleaning ng ganito. Walang tinusok. Walang artificial. Yung natural. Yun ang totoong kagandahan. Oh, di ba? Hindi ang banat ng mga supporters ninyo. Ay, kamukha niya si ganito. Kamukha niya si ganito. Yung sa Star Wars. Hindi man lang mabatikos yung sinabi ng Ninang Lisa, which is the truth. Because the truth hurts. Kaya ganun sila nagdadakdak. Wala nang iba. Sasabihin, wala ka namang mandato Oh, ganun din naman ang yung Sara Duterte. Wala rin namang mandato. Ginawan ng mandato. Oh, di ba? Sasabihin nyo, binoto ng mga tao. Anong binoto? BP. Anong trabaho ng BP base sa konstitusyon o binigay ng Rappler sa inyo? Powers and responsibilities. In summation of that, spare tire ka lang. Can be, can be, can be. Can be, can be, can be. Diba? Can be, always be, maybe. Oh. May mga tanga-tanga kasi yung mga supporters nitong mga to, hindi mo na nag-a-analyze. Pareho silang attorney. Sinong mas accomplished attorney? Diba? Sige nga, listan nyo nga yung mga napanalong kaso ni Tamilmil. Hindi, mayor po siya, mayor. So what? Diba? Kung mayor siya. Ang usapan, yung kanilang profesyon bilang attorney. Bakit politiko ba si FL? Hindi. Oh, hindi nyo pwedeng i-equate yun. Diba? Mga bobo Sasabihin niya, kagutuman. Ganito. Ang tanong, binigyan ka ba ng mandato doon? Gagamitin na lang natin yung sinasabi ni Roque at ng kapatid mo. Hindi mo mandato magbigay ng pahayag sa mga bagay na yun. Bakit? Kasi hindi binigay sa yung mandato. Ang mandatong binigay sa iyo ay yung bilang isang DepEd Secretary pero wala kang nilabas. Diba? Bakit di mo sinabi yun? Di mo sinabi yun. Bakit? Okay na ba ang DepEd? Ang bitgay mo, kagutuman. Kawawa naman yung DA, Tubig. Nako, kawawa na naman yung DA kasi sakop yan irrigation. Tapos na kuryente, Department of Energy. Tapos kriminalidad at droga. Nako, yari ang DILG. Saka PMP, nayari kayo. Hindi pala maganda mga trabaho ninyo. Tapos daw yung insurgents, nako, nayari ang AFP. Kawawa naman, Kawawa si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Kasi siyang chairman sa NTF-ELCAC lang yan Vice chair lang siya. Vice chair lang.
O, kaya hindi ka dapat nagbibigay ng pahayag dyan. Vice chair ka lang. Di ba, Roque? Wala kang mandato. Hindi ikaw ang chairman. Vice chair ka lang. Sige, gamitin natin. Ibalik natin sa kanila, mga kababayan. Nakakaasar. Di ba? O, winalang hiya niya lahat. Except yung kanyang departamento. Nakita nyo? Nakita nyo yung katalinuhan niya, di ba? Sinakop niya eh. Gutom daw, gutom. Hoy, Larry Gadon, poverty alleviation. Tinira ka pa. Kasi si Larry Gadon, nagsuhisyon sa kanya eh. Di ba? Tinira ka. Wala daw, dami daw gutom. Yari ka, Larry Gadon. Secretary Larry Gadon, tinira ka rin ni Tamilmil, oh. Oh, tignan nyo yung kagaguhan niya. Di ba? Tapos unahin daw ang Pilipinas. Ha? Unahin ang Pilipinas. Ano pong masasabi ninyo tungkol sa Chinese aggression sa West Philippine Sea? No comment. Comprehensive na po yung sinabi ni Congressman o Representative Paulo Duterte. It is the DND and the DFA has the mandate to say on that issues. Ano pong masasabi nyo kay Pastor Quiboloy? Oo, si Pastor Quiboloy, ano yan? Kailangan patas-patas ang tingin ng gobyerno. Tungkol po sa SMNI, it is illogical for this agency to shut down the SMNI. Nakita nyo? Nakita nyo yung ginagawa ko? Ha? Pagdating sa mga petty-petty, na wala naman siyang mandato dapat, di ba? Mandato bang magbigay siya ng komento kay Quiboloy at SMNI? Ha? Mandato niya bang magbigay ng komento sa mga European war? Mandato niya bang magbigay ng komento tungkol diyan sa mga Middle East conflict? Wala. Wala siyang mandato. Pero bakit siya nagbibigay? Di ba? Kikita nyo, ha? Ito ba yung taong iluluklok nyo bilang presidente sa 2028? Ang meron lang ito ay entitled politics. Pero she cannot extend her brain because her brain was inside that cubicle. Yung napakaliit. Nandun siya. Hindi siya makalabas. Sabi nga, di ba? Meron ditong store, Jack in the box. Jack is inside the box. Ganun po si Tamilmil, si Tammy. Tammy is in the box. Kailangan lumabas ka dyan sa box na yan para makita mo katotohanan that you and your despicable supporter are destroying your political career. Wala. Lalabas at lalabas ito kung may ambisyon ka sa 2028 o any national government position. It will be broadcasted yung katangahan mo. Diba? O ito, mga kababayan, no, nasabi ko sa inyo. Mananawagan sila. Sinong mga dyan, no? Sa Abante tabloid. Dalawa lang article natin, tabloid. Resign VP Sara sa gabinete. Bumuhos. O yan. Diba? Isang mambabatas mula sa Manila at dalawang mayor sa Visayas ang nanawagan. Yan nga po, si Chua at si Benitez at si Treñas. Nanawagan sila. Ano ang sabi ni Chua? Oh, dito, ito pa, latest quote card niya, ha? Sa Impact Leadership. In public service, character, integrity are everything. So those feelings of the First Lady are not mere personal matters that can be cast aside as if they have no weight nor importance. O, di ba? Kaso ganun si Tamilmil. Kasi nga sabi niya, BP ako, sino ba siya? Wala naman siyang mandato. Hindi siya binoto ng taong bayan. Unelected nga siya, sabi ni Tikia at ni Roque. O, yun ang ni-reward niya lang. 'Di ba? Ang galing ng speechwriter niya, ni-reward lang yung sinabi nung dalawang bugok. O, dun sa video speech niya. Pareho sila ni Quiboloy, no? Kung siya video, si Quiboloy audio. The Vice President character and integrity are now in serious question. Paano mapaglingkuran ni BP Sara ng tapat ang taong bayan kung ang dapat na
katuwang niya ang Pangulo, hindi niya masuportahan ng buong katapatan? Correct! Namamangka nga sa dalawang ilog. Hypocrisy at its best. Ganyan po ang mga Duterte. Di ba? Oh, ano pa mga kababayan? Ito, isang dating lawmaker. Abanti ulit, tabloid. Ping, believe kay FL Lisa, o di ba? Si Pampilo Lacson. Ha? Believe si dating Senator Pampilo Ping Lacson sa katapangan ni First Lady Lisa Araneta Marcos para ipagtanggol ang kanyang asawang si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ginawa ni Lacson ng pahayag matapos isiniwalat ng unang ginang ang kanyang pagkadismaya kay Vice Presidente Sara Duterte na nagwang dumalo umano sa prayer habang binabanata ni dating Pangulong Duterte si Pangulong Marcos. Naglabas din ng pahayag si FL Lisa tungkol sa relasyon niya sa hipag na Senadora Amy Marcos. Ito sabi ni Ping Lacson sa kanyang X account. If all wives are as fiercely loyal to their husbands as FL Lam is to PBBM, all married men can focus on their jobs or just relax with folded arms, cross legs without having to stress themselves with haters and their sympathizers. Correct! O ngayon, can you say the same with your BP Sara Tammy Duterte? Di ba? O, yan na lang. Ibalik natin sa kanya. I-compare natin siya sa sinabi ni Pampilo Lacson. Di ba? Si FL Lam o si Ninang, butihing asawa. Kasi kung masamang asawa yan, si FL Lam, balitang-balita na yan. Nasa public eye ang Pangulong Bongbong Marcos. Kung masamang may bahay ang FL Lam, walang magtatagal na trabahador nila. Eh di ba? Every year, tulad ng sinabi ko sa previous vlog, sabi rin ni Ninang Lisa, you stay with me 6 months, baka magstay ka na forever. Diba? Meron silang awarding ceremony every year. Pinaparangalan yung mga outstanding employees nila, kasambahay. Hindi naman maltreated yung mga yan. Kasi kung maltreated yan, nagbumunga nga ng mga yan. Diba? Sino ang mas may breeding ngayon? Diba? Sino ang mas kumpleto ang pamilya? Sino ang mas may breeding ng mga anak? Hindi niya nga mapicturean yung mailabas yung pamilya ni Sara Duterte. Diba? Di tulad ni Ninang Lisa. Sunday family time. Diba? Pinapakita. Pinagmamalaki ang pamilya. Eh si Tamilmin, anong pinagmamalaki niyang pamilya niya? O diba may asawa at anak siya? O, ano? Tapos maglalabas ka ng ganitong statement? Na ni-reward mo lang yung sinabi ng mga peers, supporters mo? Nung mga despicable supporter mo? Diba? Tama mali, mga kababayan. Kung aanilisahin nyo lang yung sinabi niya. Hindi nga siya nag-apologize. Wala siyang pagpapakumbabang laog. Tinawag niya, ininsulto niya pa ang unang ginang bilang tao. Sa akin, hindi tama yun. Hindi ganun ang tamang entra ng iyong speech. Bilang tao, karapatan ng unang ginang ng kanyang labas ng kanyang saloobin. Pero hindi iyon ang kumasalamin sa aking mandato, bumano ng aking trabaho. Hindi naman yung trabaho mo eh. No? Ikaw na mismo, tanggalin mo yung pangalang BP sa'yo. Tanggalin mo yung sinasabi mong mandato mo. Ikaw na sinasabi mong proprotektahan mo si PBBM. Ikaw na nagsasabing kaibigan mo si PBBM. Diba? O, ano nangyari? At sabi nga nila, lumabas kasi yung talakitok niyang defender na si Rocky, sinabi daw, na mismong sa kay Sara Duterte, nagsabi na, huwag niyong paalisin yung mga tao dyan sa Liwasang Bonifacio. So, ibig sabihin, nandoon yung pagsuporta niya sa mga mausig rally na yan. Na siyang, kung saan tinatawag na bangag, adik, bumaba ka na, o diba? Yun ang sentimiento mo rin eh, kasi naandong ka sa rally. Nakaupo ka pa sa front seat. Meaning, sinusuportahan mo yung rally na yon, na pabagsakin, pababain ang Pangulo, tapos ikaw, pagdating ng presidente, kiss, labi-labi, kamay-kamay. Diba? Diba? Puting ahas lang. Puti nga ba? Hindi kasi maganda kutis daw, puti daw eh. Baka nang punong-puno ng gluta.
Di ba, Mami Peng? Oh, sipin nyo nga yan. Sinong hindi magagalit dyan? Di ba? Wala. Yung kanyang talumpati na video-video palagi, well-crafted na ni-revise lang yung sinabi ng mga despicable supporter niya. Sino ka ba? Wala ka namang mandato. Bakit luluhod sa'yo si BP Sara Tamilmil Duterte? Di ba ganun yung sabi ni Rookie? Hindi ka elected. Oh, di ba ni-reward niya lang? Tapos sinabi niya pa, siniraan niya pa yung gobyerno na kung saan kabilang siya. Ibig sabihin, hindi kayang gawin, solusyonan ng Pangulong Marcos yan, kaya dapat bumaba ka na. Ako na lang dapat. Ganon. Hindi nyo nakikita yung twist nun? Ha? Sinabi niya yung mga problema. Bumabalik ang droga. Ibig sabihin, hindi kaya ng Pangulong Marcos o Marcos administration ito. Kulang na lang sabihin niya, Pangulong Marcos, hand over to me the presidency. Yung po yan. Bakit mo sasabihin yan? Yung mga problema na yan, wala ka namang mandato. Hindi binigay sa yung mandato para magsalita sa taas ng presyo ng bilihin, kakulangan ng tubig at enerhiya, pagbabalik ng droga, kriminalidad at insurhiya. Hindi. Walang ganyang sinabi sa yung mandato na ikaw, spokesperson ka ha, na itong mga to ha. Wala. O bakit ka nagbibigay ng ganyang statement? Kasi it is a narrative to destroy the capacity and credibility of this Marcos administration na hindi niya kayang solusyonan ang mga bagay na yan, na kung saan iniwan lang naman ang tatay niya. Di ba, panawagan na bumaba ka na, i-hand over mo na ang presidente kay Sara kasi siya lang ang may solusyon sa West Philippine Sea. Siya ang may solusyon sa West Philippine Sea. Pero, hindi nyo masabi kung ano yung solusyon? Ano, hindi kayo transparent? Hindi nyo nga sinabi na kaya niyang solusyonan ang problema ng mga bansa, hindi lang sa West Philippine Sea. Ano sabi ni Alvarez? Siya lang ang may tamang paraan para masolusyonan ang problema sa West Philippine Sea. How about yung sinasabi niyang problema diyan sa speech niya? Paano? Di ba? Nasaan? Puro lang pangako tulad ng tatay mo? Di the same. I better trust PBBM than you. Kasi you cannot be trusted. Why? Namamangka ka sa dalawang ilog. Sira ang credibility mo. Lalabas at lalabas yan. So ano? Pro-China. No comment. DepEd. Tapos. Di ba? Oh, yun na lang no comment eh. Napakatalinhaga daw. Ano napakatalinhaga sa no comment? Ibig sabihin, wala kang masabi. Bubo. Yung nagsabing napakatalinhaga nun. Di ba mga kababayan? Ano matalinhaga doon sa no comment? None. Napakatalinhaga ba ni Tamilmil? Yes. Kasi hindi niya matumbok kung sino yung gusto niyang tumbuking tao. Duwag na duwag. Kasi because of entitled politics. In-enable sila kaya nagkaroon na ng entitled politics pero they cannot grasp the reality. Kasi gusto lang nila ng power eh. Power lang. Natikman niya na ang power kaya ganyan siya. I want more. I want more. Pero wala siyang naipakita sa speech niya eh. Niribat niya ba yun? Hindi. Mag-uusap na lang daw sila ng presidente. Bakit si presidente pa yung naglabas ng saloobin? Hindi. Di ba? Kayo. Ako naglabas ng saloobin tapos ang kakausapin mo yung esposa ko? Gago ka. Ano, spokesperson mo yung esposa ko? Or esposa mo? Ganon? Hindi ka makadirekta sa akin? Di ba? Ano tawag mo doon? Kaduwagan. Tama, mali. Kung yung talagang gusto mo makompronta yung problema, di confront it face to face, vis-a-vis. Ganon. Oh. Kaso duwag eh. Diba? Yan ba'y sinasabi niyong matapang? Yan ba'y sinasabi niyong ang galing-galing? Saan? Kung magaling, di sana nasolusyonan na ang DepEd. Diba? Kung sana kung magaling, wala nang problema sa DepEd. Di ba? Sana kung magaling, wala nang problema sa insurgency. Hindi. Nandun pa rin yung problema eh. Keeps coming. Di ba? O, nasaan yung mga defenders ninyo? Ang defenders nila, ang ginagawa, yung physical appearance lang ni Ninang Lisa. Wala na. Kasi hanggang dun lang yung kaya nila. Magmamalaki sila, ang gaganda daw nila. Uy, gaganda nyo sa mata ninyo. Di ba?
Oh, kayo nga, mga kababayan, ano masasabi nyo dyan sa video message naman ni Tamil Mil? Di ba puro video message? Wala man lang yung press con? Pumunta ka doon, no, sa kapihan sa Quezon City ba yun? Oh, tulad ng ginagawa ni Tambalina. After na magsalita ka doon, question and answer portion. Oh, hindi niya kaya eh. Kasi bakit? She cannot extend her brain. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.